Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Josue, Kapitulo 24, talatang 1, 2, tapos 14 hanggang 18. Ito ang sinasabi. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel. At sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa gabila ng Ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghan. Ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong naninirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ng pagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila, Panginoon, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo po sila, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga drivers na naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin na ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon
ng pagkain sa kanilang hapag. Panginoong Diyos, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan, proteksyonan sa lugar kung saan sila naroon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu Santo. Panginoong Hesus, naalala namin ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maging ang mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo, naway marami pang taon ang kanilang maranasan sa kanilang pagdiriwang ng kaarawan at ng pagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa panahon ng pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel mula sa kamay ng mga Ehipsyo, ang gabay ng Diyos ay laging nagmumula kay Moses. Dumating ang panahon sa pamumuno ni Josue na kailangang magpasya ang bayan ng Diyos kung sino ang kikilalanin nilang Diyos ng kanilang buhay. Ang Diyos-Diyosan ba ng kanilang ninunong si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor, o mismo ang Diyos na paulit-ulit nilang kinalimutan? 10 ng kanyang kagilagilalas na mga gawa ng pagliligtas at kahabagan. Sanay naman sa paglilingkod ang mga Israelita. Matagal nilang pinaglingkuran si Paraon at ang buong Ehipto. Ngunit ang hamon ngayon ni Josue sa mga tagapanguna ng Israel ay ang pagpili ng kanilang paglilingkuran. Sambahin ninyo ang Diyos at paglingkuran ninyo siya. Ang pagpiling ito ay batay sa kapahayagan at pag-ibig ng Diyos sa kanila. Binanggit pa ni Josue na maaring sa paningin ng mga Israelita ay hindi kanais-nais na gawain o maaaring ang paglilingkod sa Diyos ay isang anyo ng kasamaan. Ganun pa man, iginiit ni Josue ang kahalagahan ng pagpili niya at ng kanyang sambahayan na sambahin at paglingkuran ang Diyos. Manindigan sila. Tayuan nila ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Sa huli na pahayag ng tamang pagpili ang bayan ng Diyos. Maglilingkod kami sa Diyos. Sa aralin ng bagong tipan, ganun din ang hamon ni Jesus. Tatalikdan ba ninyo ako? Ayon sa Juan 6:61. Mahirap unawain ang turo ni Jesus hinggil sa tinapay na kapag kinain ng sinuman, siya ay hindi na magugutom kailanman. Hindi ito katulad ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno sa ilang, sapagkat silang lahat ay namatay. Silang lahat ay namatay. Subalit, ang kakain o tatanggap ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Dahil sa mahirap maunawaan ang aral na ito, marami sa mga naging alagad o tagasunod ni Jesus ay hindi na sumama sa kanya. Ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, aalis din ba kayo? Subalit napakaganda ng tugon ni Simon Pedro sa chapter 6 verse 68.
Saan kami pupunta, Panginoon? Nasa inyo ang salita ng walang hanggang buhay. Ang pahayag ni Pedro ay isang desisyon. Pagpili na manatili sa piling ni Jesus at hindi siya lisanin sa kabila ng malalim niyang katuruan. Sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan, ano po ang ating desisyon? Mananatili ba tayo sa ating Panginoong Jesucristo o lisanin natin siya? Ating paglilingkuran ang kayamanan o ang Diyos? Di ba? Uunahin natin ang Diyos, siyempre. Kasi siya ang Diyos na tagapagligtas. Ito ang puso ng misyon natin. Ang magpasya na manatili sa sama-samang pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Hindi madali ang magmisyon at magbunga ng mga anak na iglesia. Bilang isang iglesia na ang hamon sa atin ay piliin mo bang maglingkod sa pamagitan ng pagtataguyod ng isang anak na iglesia sa kabila ng kakambal nitong hamon ng kahirapan at matagal na pagpapagal. Ang mga tagubili ni Josue sa mga Israelita tungkol sa kung sino ang Diyos na kanilang sasambahin at paglilingkuran matapos niyang balikan sa kasaysayan kung paano sila tinutulungan at iniingatan ng Diyos hanggang sa makatawid sila sa dagat na pula at makapasok sa lupaing pangako. Binigyan ang mga Israelita ng pagkakataon na pumili kung sino ang kanilang sasambahin at paglilingkuran. Ang mga Diyos-Diyosan ba ng kanilang mga ninuno o ang Diyos na si Yahweh na nagligtas sa kanila sa pagkaalipin sa kamay ng mga Ehipsyo. Buong paninindigang sinabi ni Josue sa Josue 24:15 na para sa kanya at sa kanyang sambahayan ang kanila lamang kilalaning Diyos na paglilingkuran ay si Yahweh. May mga mananampalataya na kahit na mga protestante o mga ebanghelikong Kristiyano ay hindi pa lubos na nauunawaan sa pagliligtas ni Jesucristo. Para sa kanila, sapat na lamang ang sumimba, mag-abuloy, o gumawa ng iba pang mabubuting bagay. Kinakailangang mabatid nila kung ano ang dakilang layunin ng Diyos kung bakit isinugo ang Panginoong Hesus sa sanglibutan. Napakahalaga na mabatid ng bawat isang mananampalataya ang layunin ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan mula sa tiyak nilang ikapapahamak. Maliban na lubos nilang maunawaan ang pagliligtas at paghahari ni Kristo Jesus, ay hindi nila ma-appreciate ang mga ginagawa ng Diyos sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kasaysayan ng Israel, bago pa man tinawag ng Diyos si Abraham para utusan siyang pumunta sa lugar na ipagkakaloob sa kanyang magiging lipi, ang kanyang mga ninuno ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Binanggit ito ni Josue noong una. Ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng Ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tera na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ganito rin ang sitwasyon natin noong una, mga kapatid. Nabuhay tayo
ang maraming mga Pilipino sa mga maling katuruan. Sa pagdating ng mga Kastila, ay kasalukuyan namang nagaganap ang reformasyon sa Europe noong kalagitnaan ng 16th century. Subalit dahil sa pagdating ng misyonaring Amerikano noong 1899, ay nahayag sa atin ang mga katotohanang nilalaman ng Biblia. Pangunahin na rito ang tungkol sa kung paano nagliligtas ang Diyos at nagbibigay katiyakan sa kanyang inaalok na buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't binalikan muli ni Josue ang kanyang pagsasalaysay, ang naranasan nilang kabutihan ng Diyos at ng buong bayan ay nagpahayag. Ayon sa verse 17, si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinadaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito, kaya't kayawi rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Dito sa aralin ng Bagong Tipan, mga kapatid, dahil sa isang mabigat na katuruan, maraming sumusunod kay Jesus ay hindi na nagpapatuloy ng pagsama sa Kanya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya tinanong niya ang kanyang inner circle kung sila ba man ay tatalikdan din siya. Subalit malinaw ang sagot ni Apostol Pedro sa chapter 6, verse 68 hanggang 69. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at tinatiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Ang Biblia ay maraming katuruan, mga kapatid, na itinuturing na hard saying. Kailangan ang matibay na pananalig sa Diyos at ang napapanahong paggabay at pagbibigay unawa ng banal na Espiritu. Ang antas ng pananampalataya ay nagbunsod kay Simon Pedro upang tugunin ang tanong ng Panginoong Hesus kung iiwan ba rin ng 12 apostol si Jesus gaya ng ginawa ng marami. Ano ang dahilan ni Pedro upang manatili siya sa pagsunod sa Panginoon? Muli, ang tugon niya, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo na ang banal na mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit ang mga kapatid namin na nakikinig, tulad ng pamilya ni Gerardo Lobrico, na ingatan mo po ang kanyang buong pamilya. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang mga nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon, at gumagawa ng tama, ay iingatan mo sila
ang mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Patuloy mo po silang ingatan. Pagpalain mo po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, upang sila, O Diyos, ay patuloy na hindi sila mabuyo sa anumang kasalanan na dala ng kaaway mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At sa umagang ito, kami po ay patuloy nananampalataya, nagtitiwala na kami ingatan mo sa aming mga gawain. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.